Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, likas ng mayaman ito sa depositong ginto. At hanggang ngayon, ang Pilipinas pa rin ang pangalawang may pinakamalaking gold deposits per area sa mundo. Kasunod lamang ng South Africa. Nakaukit sa kasaysayan ang natatanging yaman ng bansa. Sa mga journal ni Antonio Pigafetta na siyang tagapagtala ng ekspedisyon ni Magellan noong 1521, inilarawan niya ang Pilipinas na isang isla kung saan hawiin lang daw ng konti ang lupa ay makakakita ka na ng ginto na sinlaki ng mga walnut at itlog. Pero higit na mas maraming detalye ang dokumentong Boxer Codex pagdating sa itsura ng mga tao at pamumuhay nila noon. This codex is the earliest Western document that describes and illustrates how we looked when the Spaniards first came. It was probably done in 1595, around there, and we're not sure who commissioned it or for what purpose, but it was probably done for one of the governor generals, one of the Spanish colonial officials who wanted to learn how to rule the new territories. And so it describes the inhabitants of China, Japan, Thailand, various other nearby islands, and several pages devoted to the Philippines. So there are descriptions of what they encountered, how people everywhere were wearing gold, and then it has these wonderful watercolor images probably done by a Chinese artist. Sa sinaunang dokumento, lutang na lutang ang pagtukoy sa mga deposito ng ginto sa Butuan. Sa katunayan, tinatawag pa nga itong Land of Gold bago pa dumating ang mga Kastila. Sa Butuan daw kasi nakikipagkalakalan noon ang mga Chino at mga sinaunang Vietnamese. Ayon kay Greg Ontiveros, isang local historian at pangulo ng Butuan Historical and Cultural Foundation, isang malaking trading port ang Butuan noon pamang ika-10 siglo. Basically, Butuan would trade gold, no? Gold was one a major export in Butuan. The indigenous kingdoms of Asia used to have trading also with Butuan, and that's where this business of gold came from, not really from China, no? Ang nahukay sa Balangay, Butuan ng mga sinaunang bangka ay patunay daw ng aktibong kalakalan noon. Ang pinakamatandang bangka ay sinasabing ginamit noong 320 AD. Kasama sa paghuhukay at pag-aaral ng mga tinaguriang Philippine boat, si Professor Roxy Lim, isang eksperto sa kasaysayan ng Southeast Asia. Napakaraming ginto ng panahon na yon, at ito ay ginagamit sa kalakal at ginagamit upang itaas ang iyong katayuan sa lipunan for status symbol at banking. Sapagkat ito ay kilala lahat ng mga tao at maaring gamitin parang salapi din. Sinabi ko nga yung pinakamahalaga na bagay na kailangan natin, binabayaran natin ng ginto. Pero hindi basta-basta ginto ang ginagamit noon na pambayad o salapi. 18-karat gold daw, mataas na kalidad ng ginto. At kapag higit pa sa 18-karat ang ginto, nire-reserba daw ito bilang pamana ng pamilya. If you have gold, it is some kind of a bank. Since gold is non-perishable, it is permanent, so it's a very good bank. Naniniwala si Professor Lim na ginto rin ang habol ng mga Kastila sa Pilipinas nang sakupin nila ito. Talamak daw kasi talaga ang ginto noong panahong iyon. Kailangan mo lang daw maglakad sa ilog para makapulot nito. Gold was not confined to status. Basta meron kang, halimbawa, nagtaning ka doon, nakakuha ka ng, that's yours. Hindi kukunin ng amo mo yan, sa'yo yan. O hindi lamang yung mga dato at mayayaman, kahit na yung alila, yung alipin ng mga tao, meron ginto, nakasuot, meron silang jewelry. Our early ancestors
according to the Spanish colonial accounts, were quite sophisticated. They had a sophisticated knowledge of gold working techniques, so that even children can reckon the relative purity of gold just by looking. Dahil sa dami ng gintong pwedeng angkinin, iba-iba rin ang naging gamit dito ng ating mga ninuno. Ayon kay Dr. Baker, hindi lang ito pangpalamuti. It had protective functions. It was connected with divinity, with magical power, so that the wearing of the gold seems to have been not just for decoration, but part of their religion and part of their religious beliefs. And that's how you get all these spectacular objects like that sacred thread. That's, wow, solid gold. It's 4 kilos. And you can't even see all the gold inside, but it's all solid gold inside. So there must have been something else in addition to the beauty of it, that there was this protective function. The ones with the crowns, does that allude to royalty? I mean, At dahil bahagi nga raw ng pang-araw-araw na buhay ang ginto, walang kaduda-duda si Dr. Mixik na ang mga adornong nahukay sa Surigao ay gawa lahat sa bansa. Probably all of it was made here. The Philippines had the gold and they have the jewelry. Java has the jewelry but no gold. Sumatra has the gold but very little jewelry. In the Philippines, you find both of them together. Ang disenyo ng karamihan sa mga nakuha sa Surigao ay hango sa relihiyon ng Hinduismo at Budismo. Pero ayon sa mga eksperto, ang mga adornong natagpuan sa Surigao ay walang katulad sa ibang bansa. Isa na rito ang kinari. Since I've never seen anything like this made out of gold in 3D in Indonesia, I cannot say that this piece was made in Java. It may well have been made in the Philippines. Kinari, it might be a Hindu-Buddhist sculpture, deity with all the, the symbols of that particular god. Yeah. But the rendering of it, the way it's rendered, is not Indian, it's not Chinese, it's not Cambodian. What else could it be? Ang anumang pagkakahawig daw ng mga pyesa ng mga sinaunang ginto ng ibang bansa ay bunga ng aktibong panlabas na pakikitungo ng ating mga ninuno noong unang panahon. People going both ways. There were certainly Javanese, Indonesians coming to the Philippines, and there were people from the Philippines going to Java as well. Is that it originated from here because this is one of the richest gold producing areas in the world. Sa dami nga naman daw ng ginto sa bansa, imposibleng hindi alam ng ating mga ninuno kung paano itong gamitin. Ang patunay daw nito ang mga natuklasang tunawan ng ginto o crucible na kasing tanda raw ng mga nahukay na ginto sa Surigao. Ito ang tinatawag na crucible na ginamit ng ating mga ninuno sa pagtunaw ng ginto noong 9th century o higit 1,000 taon na ang nakaraan. Nahukay ito sa barangay Balanghay dito sa Butuan. Mahigit 200 crucible ang nahukay sa Balangay sa Butuan. Nakalapit probinsya lang ng Surigao. Naging sentro din ng kalakalang Balangay, daang taon na ang nakakaraan. Kung may tunawan ng ginto, nangangahulugang may factory din o pagawaan ng mga alahas noong mga panahong iyon.